Again, welcome to our Saturday training, no? So this is our module 1 of our team training. So I'll be sharing my screen. Again, ako po ang inyong speaker for today, no? Coach Randy, all the way from Caloocan. So I'll be the one who will be presenting the module 1, which is the new affiliates orientation. Ayan, ayan, sige. Mag-slideshow lang ako. Kita na po ba? Clear naman po 'no? Clear naman po yung aking sounds. Kita na po ba ang aking, slides? Ayan, pa-chat naman po. Clear naman po 'no? Kita na po ba? Naka-share screen na po ba sa inyo? Ayan, sige, thank you. Ayan, so we'll be starting. So I hope you're all okay, nakapag-lunch na. And ayan, so napaka-interesting ng ating topic for today 'no, so yung new affiliates orientation. So siyempre sa mga bago sa business, dapat may orientation, tama ba? So if you're employed, may bago kayong pinapasukan na trabaho, may mga tinatawag tayong mga orientation. So same thing with our business kay Live Good. So may mga series of orientation tayo, and good news sa team natin, may mga system tayo or may support tayo. Okay, so how you will do the business. Okay, so let's start, and I'm so excited to share this training. Ayan, so I'll be your your facilitator for today, no? So pag-uusapan natin is yung ating mindset or yung why. So yan yung una-unang pag-uusapan natin or i-orient natin is yung ating why or yung deepest why natin sa business. Sabi nga dito sa unang slide, kung gusto mong maging mayaman or maging successful, tanungin mo ang sarili mo. Are you serious dito sa gagawin mong business? Okay? So ang una nating pag-uusapan is yung why. Napaka-importante nito. So ano ba tong why? What is your reason at bakit why you join Live Good? So dapat as early as now, masagot mo yung why na ito. Yung deepest why, bakit ka ba talaga sumali kay Live Good? Okay? So, for me, syempre, this is the generic answer, no? Time and financial freedom. Syempre, kaya ka sumali kay Live Good para, syempre, unang-una para kumita. Syempre, additional income. And syempre, for the future. Syempre dito, may passive income ka, mas malaki ang pwede mong kitain. So that is your why. Pero kanya-kanya tayo ng why. For example, ako ang why ko, bakit ko pinasok si Live Good, dito ko nakikita yung sarili ko na mag-grow at aasenso ako. So dapat ganun niyo rin nakikita yung sarili niyo. Okay? So as early as now, you have to answer this question. Why? Bakit ka nag-join kay Live Good? Okay? So yan, so you can chat nga sa chat box, bakit kayo nag-join kay Live Good, so I can see your answer. Ayan, sige. Chat lang kayo sa chat box. Okay? So next na question is why networking or why MLM or multi-level marketing? Eh meron namang iba, may traditional naman na business, pwede naman employment, pwede ka ibang business, traditional, pwede. Pero bakit networking? So importante din 'yan. So let's now emphasize or pag-usapan muna natin, let's understand our business. Ano ba yung networking? Ano ba yung network marketing? So ito po siya. Ang networking or network marketing or MLM, this is a system of moving products or services from an origin to consumer through an organization of users, agents, and network builders. So yan po ang definition ng network marketing. And sa ibang bansa is tawag nito, mataas ang tingin nila sa mga networker. For example, sa US, sobrang it's a it's a profession talaga. So as early as now, dapat na nabi-build na yung mindset mo na ganito yung pinapasok natin is maganda at marangal yung profession ng network marketing industry. Okay po? So yan siya. So movement lang siya. System po ito ng pagmo-move ng products or services like Live Good
from the owner or the origin through a consumer. Through, so sa pamamagitan ng organization ng pwedeng tayo, users, yung mga users natin, pwedeng agent, and tayong mga builder or network builder. So yan po ang definition ng network marketing. Okay, so this training is para mamulat tayo. Ano ba yung pinapasok mong business? Ano ba talaga yung Live Good? Ano ba yung network marketing? So ngayon, ma-open yung mind nyo. Bakit ganun? Or bakit, ano ba talaga itong pinasok ko? Bakit networking? Ito na siya. Number one, yung start up with low investment. So you're starting a business na napakababa ng investment. Magkano lang? $50. You can start your business. Ganun po kaganda yung pinasok nyo na business na Live Good. Next, no time foundation. Ano ibig sabihin nito? Walang time frame. Hindi ka dito pinipuwersa, walang quota, walang target, wala na oras or yung time for hitting something. For example, gusto mong ma-hit yung bronze, yung silver, wala pong time foundation to. It's up to you. So nakadepende sa galaw mo yung iyong progress. Okay? Third advantage ng networking or ng business na Live Good is no area foundation. Ano ibig sabihin nito? Unlimited yung area na pwede mong i-market. So for example, ngayon, ito, I have business partner. May downline ako sa Dubai, may downline ako sa Papua New Guinea, then sana soon, yan sa Nigeria, may nililigawan ako mga tao dyan sa Nigeria. So sa Pilipinas, for example ngayon, nandito ako sa Caloocan. So wala siyang area of foundation. Unlimited, kahit saan pwede ko i-market yung business. Ganong kalawak yung business natin. Okay? Pang-apat, no age limit. So sa trabaho, pag medyo may edad ka na, hindi ka na nila tatanggapin. Tama ba? Dito sa Live Good, for as long as na you're in legal age at kaya mo siyang gawin, you are pwede kang pumasok dito sa business natin kay Live Good. Okay, maganda no? Next, no place required. Kasi nga online. Online yung ating business. So dito wala ka nang babayaran na pwesto. Right? So for example, sa traditional business, kailangan mo maglaan ng pwesto diyan eh. Magbabayad ka monthly sa upa or something ganyan. But here, hindi mo na kailangan ng pwesto. Kasi kahit nasa bahay ka, pwede mong simulan si Live Good. Kahit nga may ginagawa ka kahit sa trabaho mo or may trabaho ka, pwede mong isabay si Live Good. Gano'n kaganda yung ating business. Okay? And next, unlimited income. Bakit ko sinabing unlimited income? Again, if you will understand our business concept, so it will create you unlimited income. Kahit hindi mo na effort, may pumapasok pa rin sa'yo ng mga income or commissions. Dahil nga doon sa marketing model na meron tayo kay Live Good. Okay? Next, to become own boss. So syempre, sa business na to, ikaw yung boss kasi ikaw yung may-ari. So nasa sa'yo kung paano mo gagawin yung business. For example, this training, no? So if you decide to attend, marami ka pong makukuha na knowledge na kakailanganin mo sa business mo. Okay? Next, ano pang maganda sa networking or sa pinapasok mong business na Live Good? Siyempre yung mga dreams natin, matutupad natin dito. Sabi nga nila guys, for example, sa employment, hindi na nila iniisip yung kanilang mga pangarap. Kasi sa isip pa lang, feeling na nila, hindi na nila matutupad. Kasi pag kinukompute pa lang nila yung sasahurin nila, sa basic needs pa lang is kulang na. Paano pa kaya doon sa mga pangarap nila? Okay? So ganyan yung kagandahan sa networking or sa Live Good. Okay? So sabi nga dito, if you don't understand leverage, you work too hard. So ang pinag-uusapan natin dito yung leverage. And leverage, ito yung isa sa makukuha nyo kapag ginagawa nyo si Live Good. Okay po? So paano yan? So sabi nga dito, power of leveraging. So I think you're familiar with this guy, no? Si Robert Kiyosaki, no? It's better to earn 1% to 100 people rather than 100% from your own effort.
So, ayan, mas better daw na kumikita ka ng 1% sa 100 tao kaysa sa 100% pero ikaw lang, sarili mo lang na effort. Kasi for example, 100% lang na effort mo, ikaw lang. 'Pag hindi mo na kayang gawin, 'pag hindi ka na nag-effort, wala kang kikitain. So, hindi 'yun leverage ang tinatawag. Ito leveraging, 'pag naintindihan niyo yung leveraging, talagang mag-i-invite at mag-i-invite kayo as ng mga business partner. So, bibigyan ko kayo ng clue 'no, paano 'tong leveraging. Right now, for example, may 10 akong invite or guest or sorry, business partner. Lahat ng production nila sa business natin ng Livegood, may kinikita ko, may commission ako dun. Gano'n kaganda yung system natin dito sa networking or sa Livegood. For example, I give you an specific example, 'no, si Sir El Rey, direct ko 'yan, lahat ng production niya may commission ako dun, 'yan from Cubao. Meron akong direct sa Canada or sa US, sila Ma'am Mary, sila Ma'am Elsie, 'yan sila Ma'am Annabel. Parang may branch na ako dun. Lahat ng production nila sa business, they're doing business, meron din akong commission. So napaparami ko yung oras ko sa oras ng mga business partner ko. So dun pa lang mai-excite ka na, pinaparami mo yung oras mo. Kahit nandito tayo sa Pilipinas, may nagwo-work sa'tin sa abroad. Yan, sila Ma'am Elsie napakasipag. Si Sir Isagani, nandiyan sa Pangasinan. So ganun po yun, ganun nagwo-work ang leveraging. Yun po yung meron kayo once na nag-member kayo or nag-affiliate kayo kay Livegood, ina-activate nyo yung power of leveraging. Paano niyo siya ina-activate? Yun, nag-i-invite kayo ng mga business-minded person na maging business partner nyo. Napaparami niyo yung oras nyo na productive sa kanila. Okay? So minsan dumarating yung time na for example ako, nagpapahinga ako dito, pero nagwo-work, nagma-market or nagma-market sila sa ibang bansa. Sila Ma'am Elsie, sila Ma'am Mary, sila Ma'am Jen. Yan, yung team nila sa USA nakaka-30 plus na silang tao doon. Gano'n din sila Sir Bonnie sa Bohol. So gano'n, napaparami mo yung oras mo na productive at kumikita ka. So sounds good. So I hope nakakatulong at nakaka-add ng value sa ginagawa natin. So that is the power of leveraging. Okay? So bibigyan ko kayo ng eto example. Most of the businessman, yan sila Henry C, sila Lucio Tan, meron silang business model. Ano yung business model nila? Leveraging din. Same with us. Kaya as early as now, kailangan yung malaman ano ba yung concept na pinasok nyo kay Livegood. This is the same concept they are using ng mga malalaking business person like Henry C. and Lucio Tan. Ano bang ginagamit nila? Leveraging. Pinaparami nila yung oras nila. Nag-hire sila ng maraming tao. Nag-create sila ng branch. For example, si Henry C. may BDO, may SM, may SMDC, may China Bank. Mag-hire sila ng maraming tao para sila yung gagawa. Lahat ng tao na yon, production nun, siyempre may kita to si Henry C. Same thing with Lucio Tan, no? Meron siyang Philippine Airlines, meron siyang Asia Brewery. Pinaparami niya yung branch na yon. So maraming tao, marami siyang hinire na tao. Pinaparami niya yung oras niya na productive at kumikita. Anong concept yan? That's the power of leveraging or the passive income. Kaya pag naintindihan niyo itong passive income, lalaki yung psychological wallet niyo. Lalaki yung pananaw niyo sa Livegood business. Ay, hindi pala to small business lang, hindi pala to putyo-putyo lang na business. Kasi we're having the same concept, same business concept ng mga malalaking business person. Same thing. So ipapakita ko sa inyo bakit. Bakit same thing? So si Livegood, welcome aboard kay Livegood. Magkano yung kapital nyo? Ayan. Let's have comparison. Paano ko ba nasabi na parehas yung concept natin? Ayan. So let's compare one of the napaka-successful na fast food chain, no? Jollibee. Sino ba may-ari ng Jollibee? Ayan, si Sir, no? So nakalimutan ko yung pangalan, si Sir yung may-ari, no? So magkano? Ayan. So ano ba ginagawa ni Jollibee? Nagba-branch siya, 'di ba? Maraming branch. Tama? So ayan. So maraming branch, pinaparami niya yung oras niya na productive. Siyempre, maraming branch kumikita. Okay? So same thing with us. Same concept with Livegood. So this is you. Ano ginagawa mo? Nag-share ka ng business, pinaparami mo yung mga business partner mo. Tama?
Anywhere yan. We are open over 200 countries. Tama ba? So, ganyan na nangyayari. We have the same concept, structure with Jollibee, with the fast food giant like Jollibee. Sinishare mo lang din yung business. Anywhere yan pwedeng Luzon, Visayas, Mindanao, or any country. Tama? So, we have the same concept. But what's the different? What's the difference? Ayan. Same. Same lang din. Same lang ng ginagawa natin. Sinishare lang din natin ang business natin. But what's the difference? Ayan. Is the capital. How much the capital for Jollibee? You need 25 million to 50 million in order for you to start up with Jollibee. But the concept, pinaparami niya rin yung tao niya, ng staff, na productive. In the end, malaki ang kinikita ni Jollibee. Tama? Magkano ang income? 200,000 to half million per month yan. Pwede pang, depende sa location, pwedeng umabot ng 1 million per month. But same thing with us, kay Live Good, it will create a passive income. Kaya if you don't understand leverage, you work too hard. Kaya dito ko finocus yung sarili ko. Kasi dito ko nakikita, kasi hindi ko naman kayang mag-franchise ng Jollibee. So dito na lang ako sa kaya ko. Doable. And we have the same marketing model. We have the same. Para ka naghahanap ng branch mo sa tao. For example, si Sir Elray, nakahanap siya ng branch kay Ma'am Alona, kay Ma'am Bridget, ayan. Si Ma'am, ayan, sila Ma'am, si Sir Elray, ayan, kila Ma'am Bell. So, it's like your branch na. Lahat ng production nila is you have commissions also. And syempre, people helping people business tayo. Habang tinutulungan mo sila sa business, umaangat sila, lahat tayo paangat. Okay? So, nakakasunod? Pa-type nga ng number 1 sa chat box kung nakakasunod kayo. Ayan, dumami tayo. Naging 12. Hello, hello sa mga nadagdag. Pa-chat nga ng number 1 sa chat box so I can see kung nakakasunod kayo sa discussion natin. Sige, pa-chat po lahat. Ayan, baka may tulog na dyan. Ayan, thank you. So ayan, nakakasunod, no? So nakaka-excite, no? So dito pa lang, may excite kayo. Ganun pala yung sistema natin kay Live Good. Hindi lang pala siya recruit or hindi lang pa siya talaga or hindi lang siya ganun, subscription. So that is the system that we have kay Live Good. This is a $1 trillion industry. Kaya if you focus or talagang pinag-focusan niyo si Live Good, it will give you the dreams or yung mga dreams nyo no, na iniisip nyo is ibibigay talaga sa'yo ni Live Good. Okay? Nakakasunod, no? So, ayan. So, next, pag-usapan natin yung responsibility. Siyempre, napakalaki ng industry na pinasok nyo na business, no? Napakalaki niyan, napakalawak. So, imagine niyo yung kaninang video, si Sir Harold Pangan. In span of months, 64 days nga lang, na-hit niya yung diamond. So, nagma-monthly na yan ng milyon. So can you imagine monthly you're earning 1 million pataas? So in order for you to earn that, there is a responsibility. Sabi nga nila, with a great power comes with great responsibility po. So along the way, matututunan mo yan. Kaya nga may mga training tayo for you to be guided sa gagawin nating business. Okay? So ang pinakaunang tanong, what limits your success kay Live Good or sa anything business na papasukin mo? Okay, it applies to all. Ano ba yung naglilimit sa'yo na maging successful? Siyempre, ang pinakauna dyan na naglilimit sa is yung doubt. Ano ba yung doubt? Yung nagdadalawang isip ka, nagda-doubt ka. It's a fear or fear of failure. Natatakot ka na baka mag-failed ka, and fear of rejection. Again, guys, failure is not the end of the business. It's like telling you that you have learned something on your failure. And fear of rejection, again, guys, rejection is part of our business. Hindi lahat sasali, hindi lahat mag-o-okay. Mare-reject at mare-reject ka. Even yung mga sila Sir Harold Pangan, yung mga successful na, yung mga head natin, nare-reject pa rin sila until now. So you just have to face this rejection and failures.
Okay? So that is why meron tayong mga training para ma-overcome nyo yung mga doubt na yan or yung mga fear. Okay? So it's not the number of times that you fall, it's the number of times that you stand up after each fall. So yun nga, dito mararanasan yung ma-reject ng marami, mararanasan yung ayan, may mga hindi sasali. Pero sabi ko ako iniisip ko ang mindset ko okey, it's okay for me to na ma-reject. Kasi habang nare-reject ako, papalapit ng papalapit yung sasali sa akin. So kung hindi ko sila aalokin at hindi ako mare-reject, hindi ko malalaman kung sino yung sasali sa akin. So gano'n ako. Reject mo lang ako, walang problema sa akin. Kasi habang nire-reject ako, ang mindset ko papalapit na ng papalapit yung tamang tao para sa akin. Okay? So that is for the doubts. To overcome doubt, paano daw natin ma-overcome yung doubt tsaka yung fear natin 'no? So first, kailangan umattend ka ng mga trainings. Kasi yung doubt and fear mo, kaya ka lang naman nagda-doubt and fear kasi hindi mo alam, tama? Kaya ka natatakot gawin yung business kasi hindi mo alam siya gawin. Pero when you attend trainings like this or mga Zoom presentation, kahit paulit-ulit 'yan. For example, ngayon yung training na 'to is second time na 'to. So yung sa mga naka-attend, may mga revisions kasi akong ginawa. So, habang uma-attend ka ng training, natututo ka, lumalakas ka, nawawala yung doubt mo sa sarili mo, nawawala yung fear mo na mahirap gawin si Live Good. Okay, so yun yung nangyayari sa'yo 'pag uma-attend ka ng Zoom, ng training, na overcome mo yung doubt and fear mo. Second, study. Siyempre kailangan mong pag-aralan yung business, 'no? 'Pag may extra time ka, kailangan mong aralin. Para ka lang nag-aaral sa school, 'no? Pumasok ka ng school, kailangan mong aralin para pumasa ka. Same with business, kailangan mo siyang aralin. And dito habang inaaral mo, kumikita ka. Okay? So next, build confidence. Sabi ko nga paano ka makaka-build ng confidence 'pag lagi mo siyang ginagawa. Nagiging routine, nagiging habit, nagiging confident ka. For example, lagi mo siyang sinasabi or lagi ka nagpe-present or lagi mo siyang naririnig, nagiging confident ka doon sa mga ginagawa mo. Like us, nagiging habit na natin 10:30 ng umaga meron tayong presentation, 8:00 ng gabi meron pa din. So nagiging habit siya, nagiging confident ka ng mag-invite kasi nga nakaka-acquire ka ng knowledge sa business natin. Okay? And siyempre positive mindset. Again, ito napakaimportante, kailangan niyo bantayan yung mindset niyo. Kasi, maraming magda-down sa inyo sa business, marami. And unfortunately, kahit yung mga mahal mo sa buhay, puwedeng hindi hindi akma sa mindset mo. Okay, bakit? Kasi ito yung una nating kailangan, i-adjust yung mindset natin. Bakit? Saan ba tayo naka-mindset or most of us, saan ba naka-mindset, 'di ba? I-remind ko kayo yung sa mga kataga 'no, ng mga parents natin, "Anak, mag-aral kang mabuti para 'pag nakatapos ka ng pag-aaral is makahanap ka ng" ano nga yung sinasabi nila? "Aral kang mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho." Kasi naka-mindset po tayo, majority of us naka-mindset sa employment, okay? So yun yung biggest, battlefield natin, how to shift the mindset into a business mindset, okay? So dun pa lang meron ng ano, conflict, eh. Kung hindi sila naka-align para magnegosyo or mag-business, talagang hindi sila sasali or hindi nila tayo maiintindihan. But if you have the positive mindset na maituturo sa kanila or share sa kanila na kailangan mo mag-business for you to get your dreams and goals sa buhay. Kaya ngayon kaya 'di ba napapansin niyo, most lahat ng empleyado is hindi nagiging hindi successful or meron din naman, pero what happens next 'pag naging successful sila sa employment? 'Di ba naghahanap din sila ng business, right? So yung mga OFW, pag-uwi ng Pilipinas, ano yung iniisip nila? Mag-business, kasi dun nila nakikita yung success. Halimbawa, nagbarko ka or nasa barko ka, pag-uwi mo ng Pilipinas, ano ba yung iniisip mong gawin? Mag-business, kasi sa business talaga nila nakikita na makukuha nila yung kanilang mga goals or mga dreams. So, business pa din. Why let's focus na ngayon nagbe-business na tayo.
So that's how to overcome doubt and fear. Okay po? So I hope nakakasunod lahat, no? So let's talk about attitude. So how important is your attitude towards the business? Gaano kaimportante ang iyong attitude? So ayan. So as you can see here, what makes your life 100%? So eto, each letter, it represent value, no? So for example, yung A1. So pag kinompute mo yung skills, yung letter ng skills, ang total niyan 82%. Yung knowledge naman daw, pag kinompute mo yan, yung na mga letters niyan, 96. Tapos yung hard work, pag kinompute mo yan, 98. Pero pag kinompute mo yung attitude, yung letter ng attitude, it is 100%. So ano ibig sabihin? Sa business, importante ang skills. Pero dito nga sa figure, no, mas importante ang attitude. Kapag maganda at nasa ayos yung attitude mo, yun yung mga nagiging successful. Kahit matalino ka, kung hindi naman align yung attitude mo, pangit yung attitude mo, you might not go to your goal. Kahit napakasipag mo, pero yung attitude mo is hindi align, hindi pa rin. Pero 'pag yung attitude mo binantayan mo at talagang naka-align siya at nandun ka sa magandang alignment, that what makes you successful in everything you will do, 'no? So what's the bottom line? Attitude pa din. Okay, kasi ang skills natututunan, knowledge gano'n din, hard work 'no? Kahit anong sipag mo kung yung attitude mo naman is hindi hindi maganda. So dito, attitude talaga. So you have a positive attitude towards the business, magiging successful ka. Okay? Next, ayan. So attitude of a winner, being happy with the success of others. Napaka-importante niya, no? Be humble every time, be humble lang, initiative ka sa mga Zoom, sa mga training, and have a GLLA. Ano yung GLLA? So good learning and listening attitude. Kasi for example, ako may binababa tayong mga training or mga ano, mga tips. Galing din kasi yan sa taas, sa mga uplines, sa mga leaders na successful. So parang din binababa ko rin sa inyo kasi yun na yung ginawa nila. Nangyari na sa kanila kaya sila successful. Binababa lang din natin sa grupo natin. So learn the business ASAP, importante nga para mag-build ka ng confidence and siyempre you're selling yourself, your business. So siyempre mas madali mo siyang maibenta kapag alam mo. Actually dito nga kahit hindi mo pa alam pwede pwede ka nang mag-grow, eh. Kasi 'di ba, share mo lang yung link mo, pwede na silang sumali. Papuntahin mo lang sa Zoom, may mga set of speakers na tayo. Pero siyempre advantage pa rin kung naaaral mo yung business mo. Kasi this is your business. Business mo ito, 'no, kanya-kanya nating business. So, advantage pa rin 'yun. This is a copy business. So, 'wag na po tayong magpakahirap kung ano yung ipo-post, 'wag na tayong magpakahirap. Ang susundan kasi natin is yung mga successful na member natin dito kay Live Good. So, yung mga tips nila binababa naman sa atin through trainings. Kaya importante umattend kayo ng mga trainings kasi kung ano yung binababa sa amin ng mga trainings nila uplines, yung mga successful. For example, si Sir Ernie, yan kaka-platinum lang nila niyan kahapon. So, what makes him platinum in span of months, galing din yan doon sa taas niya. Kila Sir JM, kila Sir Fernand Santiago. What makes them diamond at na-hit nila yung certain rank kay Live Good. So, binababa nila yan sa mga training. Kaya kung hindi kayo nakaka-attend ng training, so marami kayong na 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 marami kayong nakakaligtaan sa negosyo. Okay, this is a copy. Hindi na tayo mag-iisip ng strategy, almost. Kasi nga binababa na nila yung strategy nila, dadagdagan na lang natin ng konti. So walang hirap na dito kasi copy business na lang tayo. Copy paste. Kung ano yung post ko, copy paste niyo lang. Palitan niyo lang yung link. Dapat link ninyo. So yun, ganun kadali yung business natin if you have the positive attitude. Okay? So sabi nga dito, empty your cup so that it may be filled. So dito, um, fair business. Hindi natin walang qualification dito na kailangan masteral ka, nakapagtapos ka, kailangan may height limit, walang gano'n. Fair business to all.
Hindi dito tinanong kung, may laptop ka, walang gano'n. Gano'n ka-fair sa business natin. Pero kailangan mo mag-empty cup. Kasi hindi papasok yung mga training or yung mga learnings kapag puno yan yung iyong 'di ba? For example ako, graduate ako, former manager parang gano'n. In-empty cup ko po yan lahat. Para yung mga sasabihin sa akin ng mga successful sa business is makapasok at ma-absorb ko. Again, this is another industry, another profession. For example, ang profession ko, accountant, kasi management accounting ako by profession, auditor. In-empty cup ko muna yung sarili ko. Kasi nga, hindi yun makakatulong sa business ko ngayon. Kasi ibang profession ngayon. This is a network marketing profession. So kahit gaano karami kang knowledge, kung hindi ka mag-e-empty cup, hindi yan makakapasok at hindi mo maa-absorb. Okay? So yun po siya. So believe, letter B na tayo. Ano ba yung belief or belief system? Ano ba yan sa Tagalog? Paniniwala. So napakaimportante ng belief, no? Mindset or yan nga, belief. So kung naniniwala ka, this is your team, no? This is your matrix. Kung naniniwala ka na makakagawa ka ng team na marami at napakaraming team that will support or yun naman yung goal natin, magkaroon tayo ng grupo or organization. First, you have to believe sa company. Kailangan mong paniwalaan yung kumpanya. Kasi dun pa lang, kung nagdududa ka na sa company, there's a big question na po sa gagawin mong business. Kailangan mong paniwalaan ang kumpanya. Next, kailangan mong paniwalaan yung products that we have, high quality products, low price. Kasi yun yung ating tagline, no? High quality kasi um, lab tested pero factory price. So low price lang tayo kasi factory price nga nila nakukuha sa atin. So kailangan mong paniwalaan 'yon. Next, yung marketing plan. Kailangan pinaniwalaan mo yung ating napakagandang marketing plan. Grabe. This is the biggest referral commissions na nakita ko sa MLM. 50% commission, $25 for every referral na mabigay mo sa company. Okay? And what else? The matrix. Kahit kahit wala ka ma-invite, you can earn maximum $2,047 per month sa matrix 'yan 'pag napuno mo. And siyempre yung pangatlong kitaan dun yung matching, eto na yung sa mga masisipag. What is the matching bonus? Lahat ng ma-invite mo, yung direct mo. Lahat ng kinikita nila sa matrix nila, may 50% ka po. Yun yung ito ang magpapalaki sa income mo. Okay, dapat naniniwala ka diyan sa mga marketing plan na yan. Next, you have to believe to your upline and yung mga coaches, no? So hindi ka naman nila dadalhin kung somewhere else. So dadalhin ka rin nila sa success. Kasi kung ano yung shinare din sa amin ng taas natin, how they become successful is binabagsak lang din natin sa grupo natin. You have to believe to your upline and coaches. And syempre, you have to believe to your downlines or sa mga members mo and mga leader. Kasi mga leader mo yan eh. So you have to support and believe to them also. And syempre sa mga cross lines, ayan, kung kahit hindi natin kagrupo, so ganun din, kailangan natin maniwala sa kanila. And ito, kailangan mo rin siyempre unang, maniwala is yung sa sarili mo. Kailangan mo paniwalaan ang sarili mo na magiging successful ka dito kay Live Good. Okay po? So ayan siya. So sabi nga nila dito, take care of your name and people will join because of you. Not because of your products, not because of your complan, not because of anything, but because of you. Okay, but above all, kailangan po nating maniwala sa pinaka-upline natin. Sino ba yung upline natin? Si God. Yan po ang pinaka-upline natin. So lagi nating sasamahan, no, ng paniniwala sa kanya. Everything we do, sa kanya po. God has the right timing. He knows what's the best and when is the best time. Mapapansin mo sa ibang grupo or ibang organisasyon, bakit sila parang ang bilis nilang magpasali? Ang bilis ng organization, ang bilis kumita. Ano lang, God's timing, right timing lang 'yan. So, always believe na na ito ito yung magandang business for you. Okay po? Kailangan mo lang ng tamang mindset. Letter C, what is commitment? Ano naman po yung commitment natin? So how you commit yourself sa business. Dito sa gagawin nating live good or sa business, you have to do sacrifices. Ano yung iko-commit mo, ano yung isa-sacrifice mo. You will sacrifice time kasi nga
despite of your busy days or busy time schedule, mag-aalat ka or magsa-sacrifice ka ng oras mo para matutunan yung business natin. Okay? Magsa-sacrifice ka ng effort, mag-e-effort ka dito, and magsa-sacrifice ka ng money. Siyempre this is business, kailangan mo mag-alat ng kapital. But this capital hindi naman siya gano'ng kalakihan. $50, no? $140 for 1 year. So this is a low risk capital po. Okay, sabi nga sa commitment, there is a level. So there is a level of commitment. Ayan, sige. Ano yung level ng commitment? I'll try, no? Sa mga bago, I'll try. So pataas ng pataas yung levels ng commitment. I'll do my best. Meron ding I'll do whatever right it takes. Gagawin ko lahat ng tama. Whatever right it takes po. So, yun, motivations get you started, your commitment dictates the result. So, again, commitment. So, it reminds us na if you're committing to this business, the business will rewarded you. What is the reward? Your dreams. Makukuha mo dito. So, imagine yung income potentials na pwede nating makuha kay Live Good. Okay? So, I will do whatever it takes. End of story. So, pwedeng ganon. So, kahit umulan yan, magpe-present ako. Kahit walang umattend, wala kayo na-invite, naka-ready yung Zoom ko. So, ganon. So, ganon yung commitment ko or commitment ng team or commitment natin for this business. So, ganon siya. So, it will rewarded you, grabe. Sabi ko nga sa inyo, antay kayo 3 months, 3 to 4 months pag umandar na yung matching bonus subscribers. Yun nga, yung matrix. Tuloy-tuloy na yon. Ganon kaganda yung complan natin. Okay? So yan. So discouragement, letter D na tayo. Hanggang ano lang to, hanggang H lang. Ayan. So discouragement, ano ba yung mga discouragement natin, no? So don't entertain negative people, negative thoughts. Again, marami niyan. Kasi nga hindi naman natin mapiplease ang lahat. Always remember that you cannot please everybody. Tama? So hindi mo sila mapiplease. Kaya this is given. Meron at merong magre-reject, may mga negative diyan. Sobrang dami nila. Pero huwag kayong magpapaapekto, hindi naman kasi sila yung magpapakain sa inyo. Don't entertain negative people. Ako pag may negative, binablock ko kagad. Ina-unfollow ko kagad. Kasi gusto ko yung Facebook ko puro positibo. Kasi yun yung ina-attract ko. Tsaka yun lang yung iniisip ko. Okay? So always remember, you cannot please everybody. Some will join. Ito yung SW4, no? Some will join, some will not. So what? Next. Next lang. Someone is waiting for you. Ganun lang siya. Okay, some will join. Thank you. Some will not. Thank you pa din. So what? Someone is waiting for you. Meron at meron kang mapapasali kasi napakaraming tao. Meron at meron 'yan. Okay? So 'yun. Proper mindset lang. Letter E. Actually, mabilis lang tong training natin dito sa opening module, no? Module 1. Excitement. So, enjoy. So, napaka-importante nito sa business. Kailangan excited kang gawin yung business natin. And siyempre, kapag excited ka, nag-e-enjoy ka. No? So, you have all the reason to smile. Ayan, mataas kasi yung excitement level mo. Siyempre, it will attract positivity, good vibes kapag excited ka. Okay? So, yan po siya. So, next, focus. Letter F na tayo. Sabi nga nila, focus on the prices. So, pag nakafocus ka, syempre, ano ba ang focus mo? Ano ba yung goal mo? Mas nata-target mo yung goal mo. Tama? So, what is your goal? Dapat yung goal mo is smart. No? S for the specific, no? Measurable. Dapat nasusukat mo siya. Achievable ba siya? Realistic ba? O baka mamaya hindi naman siya realistic, no? And dapat timely, may oras. When exactly do you want to accomplish it? So this is the SMART goals na tinatawag, no?
So, you have to set that goals sa business mo. Halimbawa, sumali ka dito, wala lang, gusto ko lang sumali kasi naengganyo lang ako, maganda yung posting. So, wala kang pupuntahan kasi wala ka namang goal, eh. Wala kang goal sa buhay. For example, 'di ba, okey lang kahit hindi ko siya gawin kasi wala naman akong goal. Kaya as early as now, set your goal. Ano bang goal mo? For example, ako ang goal ko, by this August, ma-hit ko yung gold this August. So, paano ko i-hit yung gold? So, kailangan ko pa ng 14 na directs, tapos ang total organization ko kasi 65 na, kailangan ko pa ng 35. Kaya 'di ba? Pero yung 35 na yon hindi sa akin lahat galing, sa organization natin. So, that is my goal. So, paano ko matutulungan yun? Ito, training, everyday presentation, dala lang sila ng tao or, dala kay tao, then may speaker na tayo or ako yung nagto-talk. So, gano'n. So, may goal ako, yun siya. So, dapat meron din kayong gano'n. For example, this week ang goal ko ma-hit ko yung bronze, this week. So, may goal ka, may pupuntahan ka. So, kung bronze ka na, in 2 weeks time kailangan mag-silver ako or everyday dapat meron ka everyday dapat meron akong nakakausap. Ang goal ko everyday at least one may mapasali ako. Believe me, ang bilis mo marating yung goal mo kasi may pupuntahan ka na, eh. And believe me, ang bilis mong mag-ano, ang bilis mong di mo nararamdaman papunta ka na dun sa goal mo, nahi-hit mo na siya. Kasi naiisip mo, naa-attract mo na, eh. Mas maganda sinusulat mo, habang nakikita mo yon, naa-attract mo na yon. Di mo namamalayan nahi-hit mo na yung goal mo. Kaso ang problem wala kang goal, eh. Gets? So that is very important. Ang letter G, ang goal. Okay? So also, you have to be grateful. Ito napaka-importante. Everything you do every day, be grateful palagi. Tama? Be grateful. Kasi negative man yan na nangyayari, be grateful. Kasi 'pag negative yan, ibig sabihin may learnings na pinapaalam sa'yo. Tama? 'Pag positive naman, be grateful pa din kasi siyempre you achieve your, yun nga, na gusto mo. So gano'n ako, eh. Negative man 'yan, grateful pa din ako. Thankful, "Thank you Lord kasi may learning 'to." Gets? Kung positive man, "Thank you Lord, ito yung inaano ko na ito yung pinagdarasal ko." Always be grateful. There's a lot of things to be grateful for, 'no? So 'pag pinractice mo 'yan na lagi kang grateful sa taas, talagang ibe-bless ka. Babalik at ibabalik sa'yo yung mga ginagawa mo. Okay? So 'yan, so letter G. Letter H, that is habits, 'no? Pero pag-uusapan natin is yung bad habits. Okay, so what is this bad habits, 'no? So ito yung mga, habits na dapat nating, alisin. Letting everyone else define what you want, 'no? So yung playing it safe, 'no? So hindi ka makapag-focus kasi nagpe-play safe ka lang. Hindi ka makapag 100%, 'no, ng dedication mo or commitment mo. Naiinip ka, ang tagal naman nung matrix na 'to, 3 months pa bago umandar. Yun, hindi na nag-subscribe, nainip na, nawala na sa matrix. Okay? So, proceeding with procrastination, envy. So, parang naiinggit ka. Bakit kaya yung ibang team or yung ibang tao ang bilis naman, ba't ako parang ang bagal? Huwag ka mainip kasi sabi ko nga kanina, there's a proper timing. Kasi baka mamaya, ang nakikita ni God, hindi ka pa ready. Parang pine-prepare ka pa niya. Baka mamaya bagsakan ka ngayon ng 100 direct, 'di mo alam kung paano i-manage. Gets? So, dapat as early as now, it's a process. So, baka hindi pa binibigay sa'yo yung mga tamang tao kasi baka hindi mo pa sila kayang i-handle. Paano 'pag halimbawa ngayon bagsakan ka ni God ng 1,000 direct, good problem 'yun 'no? Eh, kasi baka hindi mo pa siya kayang i-handle. Kaya just always trust the process, always trust that timing, the right timing. Kaya 'pag nakita na niya ng taas na ready ka na, ibibigay at bibigay sa'yo 'yan. Kaso paano ka magiging ready, hindi ka nga uma-attend ng training, hindi ka uma-attend ng Zoom, 'di talaga sa'yo ibibigay. Okay? So that's it. So I hope I give value. Giving up, nag-give up ka na, wala na 'to, give up na ako. Wala namang nangyayari sa'kin, eh.
Pero you never know, hindi mo alam, every day that you're doing sa business, that is a process. Wala ka mang ma-invite ngayong araw, pero you try to invite. Nag-invite ka, hindi pumasok ng Zoom, okay lang. Because you try your best every day. Okay? Sa business. Okay po? Actually, we're done. So, let me remind, your mind is a magnet. Napaka-powerful ng mind natin, yung mindset. So, if you think of a blessings, you attract blessings. And if you think of a problems, you attract problems. Always cultivate good thoughts and always remain positive and optimistic po. Napaka-importante ng mindset natin. Yun nga sabi, what your mind um, conceive, the body uh, receive, parang gano'n, no? So, napaka-importante ng mindset natin. Again, uulitin ko sa inyo, are you serious? Kung gusto mong maging mayaman or successful, tanungin mo muna yung sarili mo. Are you serious doing this business? Or balewala lang sa'yo si Live Good? Okay? Ibabalik ko ulit yung tanong. Why? Why? What is your reason? Bakit mo gustong gawin si Live Good? Why you join kay Live Good? Okay? So soon, I believe at pinagdarasal ko soon, life story mo na. Life story mo na of your success ang i-share natin on our next training. Okay po? Again, we're done. Maraming salamat sa lahat ng nag-participate sa ating training for today. And